Okay. Um, Again, magandang hapon sa inyo. This is our first um, Sunday afternoon activity. At hopefully, gawin natin every month ay meron tayong youth service para ang mga junior at senior youths ay magkaroon ng pagkakataong mag-fellowship, magsama-sama. Salamat sa presence ng mga senior na, ng mga young people. I pray na makita ninyo na mahalaga ang inyong participation sa youth service, alang-alang sa mga sumisibol ng mga young people at lalo na itong mga itong mga ibabaptize ngayong hapon. They need your help, your support para ma-encourage sila sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? At para naman sa sa junior youth, especially sa mas bata pa, 13, 14, 15 years old, of course, naintindihan ko na mas playful tayo pagdating sa, mas playful pa tayo sa buhay, hindi pa tayo masyadong seryoso. But I would suggest na pagdating sa ating mga youth service at mga gawain ng young people, ay itry natin na maging serious or sincere sa pag-participate sa gawain. Meron naman kayong oras para sa kasiyahan, meron kayong oras para sa paglalaro or fellowship or anumang mga katuwaan ninyo. But when it comes to service, whether it's sa youth service natin or Bible class ninyo, ay pag-aralan nating maging seryoso at naka-attention sa gawain. At ito rin ay magandang opportunity para tayong lahat ay matuto sama-sama ng mga bagay na mga behavior at attitude na dapat nating ma-acquire habang tayo ay lumalago, hindi lamang sa buhay, kundi sa pananampalataya. Sa hapon na ito ay gusto kong mangusap sa inyo patungkol sa dalawang bagay na opposites. Ito ay ang tinatawag na virtue. Ano ang opposite ng virtue? Ang opposite ng virtue ay vices or vice. Salitang vice, dito galing ang ating Tagalog na salita na bisyo. Pag sinabi nating bisyo, we talk about mga maling activity like mga sigarilyo or mga pag-iinom or mga activity masama. But ang salitang vice as opposite of virtue is more on character or mindset or behavior, not on activities. At least that is the way na ating makikita sa Scripture. At ano ang mga virtue na dapat nating ma-acquire bilang mga young people? At ano ang mga vices na opposite ng mga virtue na ito na kailangan tayo makalaya. The problem is, kapag hindi natin na-prioritize ang pag-improve ng ating buhay, as humans, we all have a tendency na ang ma-acquire natin sa buhay ay vices instead of virtues. Okay? Vices instead of virtues. Ang pag-acquire ng virtues, it takes efforts. Nangangailangan to ng pagsisikap, nangangailangan to ng discipline, nangangailangan nito ng atensyon. Ang pag-acquire ng vices, hindi masyadong mahirap. Dahil sa tayo'y pinanganak na mga makasalanan, ang ating natural na direksyon as sinners ay talagang patungo sa mga vices. At ito yung madaling makuha ng laman, ito yung madali natin ma-acquire sapagkat ito yung gusto ng flesh. Dito talaga nakalin ang ating pagiging makasalanan na tao. That's why it takes more discipline to grow on virtue. Okay? So, gusto kong basahin natin for a text. Ngayong hapon ang isang bahagi sa Book of Ruth.
Samahan ninyo ako sa aklat ni Ruth. Chapter 3, so let's read from verse 7. Okay, so kuhain natin ang isang bahagi ng istorya ni Ruth kung saan siya ay inutusan ng kaniyang biyenan pumunta kay Boaz isang gabi at humingi ng tulong kay Boaz na tubusin ang naisanla na property ng family ni Ruth sa kanyang asawang namatay at kasabay nito ay asawahin siya upang mabuhay ang pangalan ng mga namatay na mga asawa nila. Namatay ang asawa ni Ruth, namatay ang mga anak nilang lalaki, and then, of course, nabiyuda sila pare-pareho. Ngayon, yung isang manugang ni Naomi ay umuwi, bumalik sa family. Si Ruth ay nagstay kay Naomi. At ngayon, ay ganito ang nangyari sa sitwasyon na yan. Pinapunta siya kay Boaz isang gabi para humingi ng tulong. Okay, let's read from verse 7. When Boaz had eaten and drunk, and his heart was cheerful, he went to lie down at the end of the heap of grain, and she came secretly and uncovered his feet and lay down. And it happened in the middle of the night that the man was startled and bent forward, and behold, a woman was lying at his feet. So nandun si Ruth nakahiga sa kanyang paanan. So he said, "Who are you?" And she answered, "I am Ruth, your servant, your slave. Now spread your garment over your slave, for you are a redeemer." Sabi niya, so spread mo ang iyong balabal sa iyong alipin dahil ikaw ay kamag-anak o ikaw ay kamag-anak na manunubos. Then he said, "May you be blessed of the Lord, my daughter. You have shown your last kindness to be better than the first by not going after young men, whether poor or rich. So now, my daughter, do not fear. I will do for you whatever you say, for all my people in the city know that you are a woman of excellence." Sabi ni Boaz, tutulungan kita sa iyong hinihiling sapagkat nalalaman ng buong bayan, ng lahat ng mga tao sa buong bayan, na ikaw ay isang babaeng marangal. Ang salin dito sa woman of excellence ay either virtuous woman, kung kayo gumagamit ng King James. Sa NIV, a woman of noble character. A woman of noble character. So I will use the word excellence or virtue. Gagamitin ko ang salitang virtue sa part na ito because ang salitang virtue ay nagpapakita ng moral excellence. Gaya ng ating, because sa Bible, ang salitang virtue ay tumutukoy ito sa moral excellence ng isang tao. So virtue is not something that you do. It is something that you have as a character, a personal character na iyong tinataglay. And I remember si Brother Branham, sabi niya, character is a victory. Ang katangian daw, speaking of a good character, ito ay isang pagtatagumpay. Bakit ito pagtatagumpay? Because, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi madali mag-acquire ng magandang katangian. It takes discipline, it takes learning para ikaw ay mag-acquire ng magandang katangian. Para sabihin ng mga tao na ikaw ay mabuting anak, it means
Maraming discipline kang natutunan sa iyong buhay na nagdadala sa iyo sa pagiging para magkaroon ng magandang character at ma-appreciate ng mga tao na ikaw ay mabuting anak. So that is moral excellence. And I want to connect this with the word virtue. Dahil sa translation ng King James, virtuous woman, at sa translation ng NIV, noble character. Marangal na ugali, marangal na katangian. So si Ruth ay simula nang dumating galing sa Moab, tandaan ninyo, si Ruth ay hindi Israelite. Si Ruth ay Moabite. Moabites, or a woman from Moab. Ang Moab ay ibang lahi yon. Kamag-anak ng Israel pero ibang lahi. At ang Moabites ay usually kaaway ng mga Israelites. Kaya nang si Ruth ay dumating sa Israel, at siya ay walang kasamang asawa. Kasama lang siya ni Naomi na kanyang biyenan, at ang bagay na ito ay hinangaan ng mga Israelite. Because naturally, kapag ang isang babae ay namatayan ng asawa, at bata pa, at sa kaso ni Ruth, siya ay bata pa, ay the natural course of life is maghanap ulit siya ng asawa. Wala siyang dahilan para manatili kay Ruth dahil si Ruth ay wala nang maibibigay na anak. Sa kultura ng mga Hudyo, kapag namatay ang asawa, ang isang anak at walang naiwang anak sa kanyang asawang babae, then ang kapatid na mas bata, kung binata ang kapatid niya, ay pwede niyang ituloy, o sabihin natin pwede niyang asawahin ang kanyang kapatid, ang asawa ng kanyang kapatid para mag-produce ng anak. At yung unang anak nila ay hindi sa kanya, kundi kikilalaning anak nung panganay na namatay. Ang tawag dyan ay levirate marriage, at yan ay nasa salita ng Diyos sa Israel. And it is a good thing. How isipin niyo mabuti? That is a good virtue. Na ang kapatid na bata ay mag-produce ng anak alang-alang sa pangalan ng kanyang kuya. I don't know kung ito ay kayang gawin ng mga kabataan sa ating panahon. Hardly ito ay makita natin sa ating panahon. Ang ganito mga utos ng Diyos, sometimes ay tinitingnan natin na mga batas na parang stricto, pero kung inyong mapapansin, merong noble virtues na ipinapakita ang mga salita ng Diyos. Para asawahin ng isang Israelite ang biyuda ng kanyang kuya para mag-produce ng anak sa pangalan, tatawagin sa pangalan ng kanyang kuya, it's a moral excellence because it's a big sacrifice. At nang si Ruth naman ay sumama sa kanyang biyenan na wala nang maiprovide na anak, which means pwede na siyang umuwi, maghanap ka na lang ng ibang pamilya, mag-asawa kang uli, sabi ni Ruth, umalis na kayo. Pero sabi ni Naomi, pero sabi ni Ruth, wag mo ko itaboy. Sasamahan kita. Kahit wala kang maiprovide na anak, na lalaki sa akin, okay lang. Sasamahan kita, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko, kung saan ka tumira, doon ako titira, kung saan ka mamatay, doon na rin ako mamamatay. Kaya nang dumating si Ruth sa lugar ng Bethlehem, Ephrata, sapagkat yun yung lugar nila Boaz, humanga sa kanya ang mga tao. Kakaibang klaseng babae ito. Kaya nga sabi ni Boaz dito sa kanyang salita dito sa verse 10, "May you be blessed of the Lord, my daughter. You have shown your last kindness to be better than the first.
by not going after young men, whether poor or rich. So nang sumama siya kay Ruth, sinamahan niya kanyang biyanan, and para madagdagan pa yung paghanga ng mga tao, si Ruth ay hindi nag-take advantage sa kanyang pagiging single para makipagrelasyon sa mga binata sa paligid. Sabi dito ni Boaz, pwede ka naman pumili ng mga binata dyan. Maraming binata dyan. Whether mayaman o mahirap, maraming pwedeng maging asawa mo sapagkat bata ka pa. Pero sabi ni Boaz, hindi ganun. Hindi ka nag-take advantage ng ganun. Nang sabihin ng iyong biyenan, pumunta ka kay Boaz, i-offer mo ang sarili mo doon para i-redeem ang family ko, ang property ng family ko, at maipagpatuloy ang pangalan ng aking namatay na asawa, si Ruth ay sumunod. Di ba ito'y kakaiba sa mga natural attitude natin sa ating panahon, na pag pinag-usapan ang relasyon, hindi tayo nakikinig sa mga tao. Minsan nga, hindi tayo nakikinig sa magulang natin. Ang sinusunod natin ay ang ating sariling puso. Pero si Ruth, hindi lang niya sinamahan ng kanyang biyanan, nung bigyan siya ng instruction ng kanyang biyanan kung paanong may pagpapatuloy ang pangalan ng kanilang namatay ng mga lalaki, si Ruth ay willing na maging asawa ng isang matandang katulad ni Boaz para maitayo ang pangalan ng namatay na si Elimelech. Kaya sabi ni Boaz, ibang klaseng babae ka. You are a woman of excellence. Alam ng buong bayan na ikaw ay may magandang katangian. So, dito ko kinukuha ang ating topic ngayon. At ang gusto kong i-address sa atin ay restoring virtue among the young people. Paano natin ma-restore ang virtue sa mga young people? And kailangan nating i-address, ano ba ang tinatawag na virtue? As I have said, it is moral excellence. It is, sabi ng dictionary, a commendable quality or trait. Kahanga-hanga or kapuri-puring katangian. So, ang virtue is any traits in anumang katangian na kapag nakita sa atin, ay ito ay kapuri-puri sa paningin ng mga tao. Interestingly, ang Hebrew word sa excellence dito ay kayil. At para magkaroon kayo ng background, dito ko talaga kinuha ang pangalan ni Kyle nung siya ay pinanganak. So 20 years ago, ilang taon na ba sa atin mo? 21 years ago, nung pinanganak si Kyle, nag-isip ako at tumingin ako sa Panginoon ng pangalan. Anong ibibigay kong pangalan sa aking anak? So gusto ko siyang tawagin na Hadasa para kay Esther, because Esther is also a virtuous woman. And then I found out the word for wisdom and strength and excellence is, the Hebrew word is Kayil. But it is letter C. So ginawa ko na lang K kasi baka pag binasa yung pangalan niya ay Chayil. So dahil usually sanay tayo sa sinat, Charil, chastity. So ginawa kong K para tama ang pagka-pronounce Kayil. The Hebrew word kayil means strength. And it is more on moral strength, not physical strength. But sometimes, ang salitang kayil ay ginagamit, tinatranslate as army. Kung kayo ay marunong mag-word study, mababasa ninyo na ang Hebrew word na kayil ay tinatranslate as army, tinatranslate as valiant. Kung maalala nyo si Gideon, na tinawag siya ng angel na valiant, anong sabi sa kanya? Valiant warrior.
ay ginamit doon ng salitang kail. Ibig sabihin ng valiant ay matapang or malakas ang loob. So kail means strength, force, and it also means wealth. So pag pinag-usapan ang character, it means noble. Strong character, strong personality, strong qualities na nasa isang lalaki or babae. Dito, ang binasa natin ditong teksto ay tumutukoy sa isang babaeng merong strong character, si Ruth. Pero wag nating isipin na ito ay tumutukoy lang sa mga babae. Mga lalaking young people, mas lalong dapat ma-demonstrate sa ating mga kalalakihan ang strong personality, ang excellent qualities na gusto ng Diyos na makita. Kanina nabanggit ko yung opposite ng virtue ay vice, ano? I don't know kung ito ay tinuturo sa school, merong tinatawag na 7 deadly sins. O sometimes, ito ay tinatawag na vices. Iba-iba lang kung minsan ang nasa listahan ng 7 vices na yan. Ang 7 vices ay opposite ng 7 virtues. Now, ano itong 7 virtues? Marami actually good virtues or virtues na ating makita sa Bible na dapat nating ma-acquire. But I'm thinking about these 7 virtues na aking nabasa. At hindi ito sulat ng isang Christian writer or author or preacher. Ito ay binanggit lang sa mga classical books. And to think na ito ay magagandang virtue. Like halimbawa, the first 4 na ito ay accepted na virtues sa panahon pa ng mga classical Greek ay una, courage. Pangalawa, justice. Pangatlo, temperance. Pang-apat ay prudence. Prudence means yung wise judgment or wise decisions. Making wise decisions. Then ito later on idagdagan ng another 3 at ang tatlong ito ay makikita natin sa Bible. Faith, hope, and love. So itong 7 virtues na ito ay naging very common na dinidiscuss sa mga classical writings. 7 virtues na dapat ma-acquire ng mga kabataan as they grow up. Courage, justice, temperance, prudence, faith, hope, and love. Ang unang 4 ay tinawag na natural virtues. Ang 3 naman ay tinawag na theological or spiritual virtues. And we can say na sa Bible, marami pang virtue na dapat ma-acquire. Marami pang noble character na dapat nating ma-acquire. Pwede pa nating idagdag dyan ang honesty. Diba? And then, pwede rin nating idagdag dyan ang faithfulness. Righteousness ay pwede nating dagdag, pero ito ay connected na sa word na justice. So, there are many things pa na pwede nating ma-acquire. The point is, even the world, they understand na na ang mga kabataan ay dapat mag-develop ng virtues instead of vices. When the young people does not know their virtues, kapag hindi nila alam ang mga virtue nila at kung ano mga virtue na dapat nilang ma-acquire, ang opposite ang nangyayari. They develop
vices. And the way we see it sa ating panahon ngayon, ay nakikita natin na ang mga kabataan, instead nakakitaan ng mga moral excellence, ang buhay ay punong-puno ng vices. At ang tinutukoy kong vices ay hindi dahil sa kanilang mga paninigarilyo, but of course, kikita natin ng mga kabataan at mga teenager pa lang naman ay talagang puno na ng bisyo ang buhay. Ano pa? Mga bastos na mga pananalita, mga pagmumura, ano pa? Mga drugs na sumisira na kanilang buhay, ano pa? More than these things, ang ating tinitingnan na vices ay yung opposite ng good character, opposite ng moral excellence. Katamaran. Yan ay isang vice na sumisira sa buhay ng maraming kabataan ngayon. Hindi nag-aaral ng maayos dahil tinatamad. Di ba? Ano pa? Kalayawan. Tumatakas sa mga trabaho sa bahay, tumatakas sa mga responsibility sa bahay, o kaya naman ay minamadali ang mga trabahong bahay kasi mas gusto mag-spend ng maraming oras sa mga laro. Yan ay katamaran. Kalayawan. Hindi baling hindi maayos ang pagtatrabaho sa bahay, okay lang na hindi maayos ang paglilinis, pero pag ang pinag-usapan ay laro na, mga online games, level 200, level 300. Sino sa mga kabataan dito ang talagang ang tataas ng mga level pagdating sa games? Pero pag ni-rate ng magulang ang trabahong bahay, bagsak. Di ba? Ang tawag dyan ay vices. Mga kabataan na mahagang nahuhulog sa mga sexual relationships. 15 anyos ay nagfi-flirt na, nagbibilang na ng girlfriend. May girlfriend sa bawat barangay, sa bawat sityo, sa bawat purok. May girlfriend sa purok 1, may girlfriend sa purok 2. Tapos may nililigawan pa sa purok 10. So ito ang tinatawag na vices. Ang mga pita ng laman, kalayawan sa buhay, pride, yung mga kayabangan na yan, at yung mga, ang tawag namin dyan nung mga bata pa ay pataasan ng ihi. At kapag nalalamangan ng iba, nag-aaway na, nagkakasakitan na, at humahantong na sa patayan. Kapag nakagawa na ng krimen, nagtatago na. So nakikita natin ang buhay ay nasasayang, nasisira because they have not learned virtues. They did not acquire virtue. Ang na-acquire nila sa buhay ay vices. And these are destroying their lives. Kaya naniniwala ko na mahalaga ma-instill sa atin mga young people as early as possible ay maagang ma-instill sa ating mga puso at kaisipan, we should develop virtues. We should learn courage. Ano ba ang tunay na tapang? Yung marunong ka lang manakit, yung marunong ka lang mangbuli ng mga mas bata sa iyo. Kailangan nating matutunan what it means to be courageous. Ang tunay na katapangan ay yung marunong kang humarap ng iyong responsibilities. Na kapag ikaw ay nakagawa ng mali, marunong kang umamin. That is courage. Marunong kang umako ng iyong responsibilidad. Kailangan ng mga kabataan ay matuto ng justice.
That is why, lagi ko naman itong sinasabi sa ating church, di ba? Ayoko ng competition. Ayokong turuan ng aking mga anak when they were growing up, ayoko silang matuto ng competition sa school. Because, ang mga competition ay nagbi-breed ng character na unang-una, ito ay nagtuturo ng pride sa mga kabataang nag-excel. At sa mga kabataan namang natatalo, ito ay nagbi-breed ng envy. At dahil walang moral guidance ang mga kabataan, ay nakakagawa sila, ang isang maling ugali ay nagre-resulta ng marami pang pangit na mga ugali. Hanggang sa ito ay mag-materialize at maging aksyon na nila, and it destroys them. Dapat ang tinuturo sa mga kabataan ay justice. Instead na competition, ay turuan sila na matutong magtanggol, matutong magdepensa, matutong tumayo sa matuwid, matutong ipaglaban ang tama kaysa mali. Hindi yung tagumpay at all cost. Di ba? Kaya nga, nung estudyante ako, ako'y nasa high school, of course, binigyan din tayo ng Panginoon ng karunungan. Pero may mga estudyante na mas matalino sa akin academically. Pagdating sa activities, extracurricular, marami sila. Pero pagdating sa academics, kaya kong pumantay sa kanila. And some of these mga matatalino mga classmates, para ma-maintain ang kanilang mataas na grades, kailangan nilang mandaya, kailangan nilang magkodigo, kailangan nilang gumawa ng mga paraan. Because of the spirit of competition, napupuwersa silang gumawa ng mga panloloko para lang ma-maintain yung kanilang mataas na grado. And that is why it is not good. Ang dapat matutunan ng mga kabataan ay justice, righteousness. How to do things in the right way. Gawin ang mga bagay na tama. And of course, temperance. Pagpipigil. Pagpipigil sa sarili ay yung marunong kang gawin ang mga bagay sa tamang panahon. Pag binigyan kayo ng oras, ng deadline ng mga magulang, hindi tayo na lumalagpas sa mga oras na yan. Pag sinabi ng magulang, 6 o'clock anak, nasa bahay ka na. Alam mo na yung oras na yun. Marunong ka magpigil kahit gusto mo pang maglaro, pero pinag-aaralan mong pigilan ang iyong sarili para masunod ang magulang at ma-please ang mga tao. Temperance. Yung hindi ka madaling matukso sa gusto ng mga kaibigan, kahit wala kang pera, matututo kang magagawa ka ng paraan, mangupit para lang makagaya sa mga kaibigan. Kailangan matutunan natin ang temperance. Kasama sa temperance ay huwag mong pagsabay-sabayin ang mga bagay sa buhay mo. Pag ikaw ay nag-aaral, huwag kang pumasok sa relasyon. Huwag mong pagsabayin ang mga bagay, ang pakikipagrelasyon ay may tamang panahon. Ang pag-aaral ay may tamang panahon. Kapag ikaw ay nasa stage ng pag-aaral, i-focus mo ang iyong buhay sa pag-aaral. At ito ay very common sa ating mga kabataan. Anong excuse natin? Bakit may mga boyfriend, girlfriend tayo sa school? Inspirasyon. Di ba? Wala akong inspirasyon. Kailangan ko magkaroon ng girlfriend para ma-inspire. Nung may inspirasyon na, tamad pa rin mag-aral. Kaya pala mababa ang grade, hindi dahil walang inspirasyon. Tamad mag-study. Yun ang kailangan mong matutunan. You see? Prudence ay mga tamang desisyon. Mga wise decisions na dapat nating gawin bilang mga kabataan. So there's so many things na dapat nating dinedevelop mga young people. Instead ng ating iniatupag ay laro at mga kalayawan sa buhay. That's the reason, I think kahit nung
hindi pa kayo ang mga young people, yung mga may asawa na ngayon, sila pa yung young people nung panahon na yon. I was always telling them na kung ikukumpara mga kabataan sa panahon ngayon, ang laki ng kaibahan sa mga early years. Pinakita ko nga sa aking mga anak, yung isang aklat ko na si James Asher. Si James Asher ay nakapagsulat ng isang napakakapal na libro, Chronology, no? Simula sa Genesis kay Adam hanggang sa panahon ni Jesus at ilang taon pa after ni Jesus, ay nakagawa siya ng isang chronology ng Bible. At alam niyo ba kung anong taon siya nung naisulat niya yung aklat na ito? He was only 25 years old. At nung siya ay nag-graduate ng university, he was only 15 years old. So, during those times, ang mga kabataan na nasa edad na 13, 14, 15, 16, 17, 18, ay malalayo na ang naabot sa buhay. Of course, may mga privileges at mayroong magagandang opportunities, pero kahit pa, even ang mga taong galing sa kahirapan, like si John Calvin or si Martin Luther, na dahil sa ordinaryo naman na kanilang mga buhay, pero dahil pinaglaanan ng magulang ang kanilang buhay na mag-aral sa universidad at ang mga magulang ay kumakayod para sila ay makapag-aral, hindi nila yun sinasayang. Kaya si John Calvin, at the age of 21, ay nakagawa na ng komentaryo ng Biblia. At the age of 21. Sa ating panahon ngayon, ang 21 years old, hindi nga marunong magtrabaho. Pag nag-apply ng trabaho, nakakapagod magtrabaho. Nasaway ng konti, napagalitan ng konti sa trabaho, nag-resign. Hindi para sa akin yung trabaho na yan. Yun pala, ayaw niya na sisermonan siya. Even pag dating sa Bible, pag tayo bumalik sa Biblia, we can find so many examples. Like si David, at the age of 17, ay isa ng man of faith na merong karanasan sa Diyos na kaya niyang matulog sa wilderness at hindi siya natatakot sapagkat meron siyang complete confidence na siya ay sinasamahan ng Diyos. At nung siya nakaranas na maka-encounter ng bear at one time ay ng lion, nagawa niyang mapatay ang mga hayop na yon. Teenager pa yun. And what we have today ay mga kabataang extended ang kanilang adolescence. 25 years old, mature na ang katawan, adolescent pa ang isip. At masyado pang nakadepende sa mga magulang. Mag-aasawa na lang, na-in love na, nakadepende pa rin sa magulang. Ang mga young people sa ating panahon, they have lost their virtues. And when you lose virtue, ang pumapalit sa buhay natin ay vices. They don't have virtues, they have vices. I hope you're getting the point, mga brothers, mga sisters. I'm sure ang iba sa inyo ay nagtatrabaho ngayon, and it's a good thing. My advice is huwag kayong magpalipat-lipat ng trabaho. Stay in one job for as long as you can. Hanggat hindi nakakasama sa iyo at ikaw ay maluwag na nakakapaglingkod sa Panginoon at hindi nakakasama sa katawan mo ang iyong trabaho o hindi nakaka-impluwensya ng mali sa iyong trabaho na yan, kahit pa sabihin ng ibang taong maliit lang ang iyong kita, pero kung wala pang greater opportunity na dumarating, huwag mong basta-basta iwanan ang iyong trabaho. Stay in it. Sapagkat maraming mga kabataan ngayon, palipat-lipat ng trabaho dahil hindi masaya dito, mainit dito, hindi malamig dito, sobrang lamig, dito naman ay kung ano-ano, malayo, kailangan maglakad, etc. Napakaraming reklamo sa buhay. Mas priority nilang reklamo kaysa kumita. At anong resulta? Hindi ma-establish ang buhay. Hindi kayang maging independent, hindi kayang mabuhay on their own
25 years old na, kargo pa ng magulang. Alam niyo ba, as far as I am concerned, dapat ang mga kabataan, pag tumungtong ng 20s, you should be independent enough na at least kaya niyong buhayin ang sarili ninyo. Kaya niyong pakainin ang sarili ninyo. Bihisan ang inyong sarili. Kahit nasa bahay pa kayo ng inyong magulang, that's okay kasi kultura naman natin yan. But you should be able to feed yourself kung kayo ay mga 20 anyos na at hindi kayo dependent sa mga magulang ninyo para lang sa inyong sariling pagkain. And you should be able to handle your own life. You should be able, kaya nyo dapat maglaba. Sino dito mga kabataan, di marunong maglaba? 20 anyos. Mga underwear ninyo, baka naman si nanay pa ang naglalaba. O kaya may yaya pa. Okay lang mayaya kayo kung kaya niyong sweldohan. Because virtues are the foundations of your future. As far as life sa lupa ay ang concern natin. Ang virtues, ito ang ating foundation. Because no doubt, pag kayo ay naging adult na, pag kayo ay nasa later life na ng inyong buhay, marami pa rin problema. And in fact, mas maraming problema. Pag kayo may pamilya na, mas maraming problema. Hindi lang sarili nyo problema nyo, asawa nyo, mga anak ninyo. And that is why napakahalaga ng mga virtues na ito because ito yung magpiprepare sa inyo how to handle things in life. Paano maging consistent, paano maging stable. Kaya nakikita niyo ba na maraming mga kabataan, nagpamilya, pagkatapos na ilang buwan na pamilyado, uuwi sa nanay. Nanay, hindi namin kaya pang mabuhay. Pwede ba dyan muna kami tumira? Nag-asawa, nagkaroon ng problema sa asawa, nagtampuhan, nag-uwian sa kanyang bahay. Karoon ng anak, hindi kayang disiplinahin ng anak. Pinaubaya sa mga teachers sa labas ang pagpapalaki sa mga anak. You see, kapag ang isang generation ay kulang sa virtue, ito ay magko-compound sa susunod na generation. Naintindihan ninyo? Dahil kapag ang isang generation, let's say, generation ko ay kulang sa virtue, tamad ako, hindi ako marunong makipagrelasyon, hindi ako marunong mag-handle ng aking emotion. Diba? Tapos mayabang pa. Wala namang may pakain, wala namang may pagmalaki, na mayabang pa. So itong vices ko ngayon, tapos mag-aasawa ko at magpapamilya, pagdating sa regeneration ng aking mga anak, yung aking maling lifestyle, magko-compound ito sa aking mga anak unless ang biyaya ng Diyos ay mag-intervene, dumating ang gospel sa buhay ko at ako'y nag-respond sa gospel. Pero kung wala ang mga bagay na ito, it compounds. That is why makikita nyo ang buhay ng mga tao ngayon, ang ugali ay mas malala kaysa sa mga previous generations. Dahil nagko-compound ang mga bagay na yan. Unless matransform ang buhay ko ng salita ng Diyos, then ang aking vices, ito ay makaka-impluwensya sa aking mga anak. At ang aking mga anak ay mag-acquire ng mga parehong vices at baka madagdagan pa and they become worse. And then, paglaki nila, yun naman ang mamanahi ng kanilang mga anak sa kanilang mga bahay. So it compounds. That is why ang future generation ay napapasama. It becomes worse. I am very hopeful na sa ating panahon, because naabot tayo ng gospel, kung ang ating kinalakihang mga bahay noon, nang wala pa tayo sa Diyos, ay very common ang mga bisyo, very common ang mga away, at ano pa, yung mga magkakamag-anak na nagsusumpaan dahil nag-aaway-away sila. Kung
Doon tayo lumaki sa ganong environment, pero ngayon, we have Christ in our life. I'm confident na binigyan tayo ng Diyos ng biyaya para huwag tularan ang generation ang generation na ating sinundan at mas ma-improve natin ang susunod na generation. Because one of these days, magpapamilya ang iba sa inyo and you will build homes, you will build families. Katulad ng mga young people na dati nating kasama dito, ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. They will be building their families at kung ano ang virtues na na-acquire nila, yun ang kanilang ipapamana sa kanilang mga anak. Instead of vices. Now, to be honest, hindi porke Kristiyano ka na, ay wala ka ng vice. Puro ka na virtue. As I said, it takes discipline, it takes effort para mag-acquire ng virtue. To be honest, may mga Kristiyano, mga kabataan na tamad pa rin. At may mga secret vices. Nahuhulog na-addict sa mga laro, na-addict sa mga online games, na-addict sa sugal, at nakikipagrelasyon sa mga unbeliever sa eskwela o kaya ay sa trabaho. Still happens. So hindi garantiya na ikaw ay Kristiyano ay wala ka ng virtue. Wala ka ng vice at puro ka ng virtues. No. Because it takes discipline and effort para ito'y gawin natin. Kung kayo may mga magulang na nag-instill ng virtue sa inyong buhay, tinuturuan kayo ng mga godly character, then malaki na ang advantage ninyo. Because pag kayo naman ang magpamilya, then ganun din ang inyong gagawin sa inyong mga anak, mag-instill kayo ng virtue. Tuturuan nyo ma-develop ang mga noble character sa buhay nila. Idagdag pa natin ang church, idagdag pa natin ang mga pangangaral, idagdag pa natin ang youth service at mga kaibigan sa church. Well, kung ito ay magsama-sama, then we can, by God's help, develop virtues. And by this time na kayo ay nasa 20s ninyo, you should have it by now. Dahil sa mga salita ng Diyos at sa mga banal na kasama nating palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Na kapag kayo naapektuhan ng vices ng mga kasama nyo sa church, na-offend kayo, let's say may mga pagsisinungaling o mga pandarayang nangyari at kayo ay nasaktan, well, itaas natin sa Panginoon yan at matuto tayong magpatawad. Kailangan nating i-acknowledge na hindi lahat ng mga nasa church ay completely transformed na ang buhay. It only means na kailangan pa nila ang paggawa ng Diyos sa buhay nila para ma-improve ang kanilang character. But I want you to know na hindi rin naman tayo ma-develop at hindi tayo matututo kung hindi natin nararanasan mga offenses sa ating paligid. It builds our virtues. Kung magre-respond tayo ng tama sa mga problems na nag-arise, then it will help develop our virtues. Like kung tayo nagkasakitan ng damdamin, kapag salita ng masama ang sister na offend tayo, anong virtue dapat natin matutunan doon? Temperance, di ba? Maging forgiving tayo, maging understanding tayo. Kung nagpakumbaba, humingi ng tawad, then pag-aralan nating ibigin ang kapatid sa kabila ng kanyang offense na nagawa sa atin. So ang ating mga karanasan ay makakatulong para mag-develop ng noble character sa ating mga buhay. Gusto ko idagdag sa ating babasahin ang 2 Peter chapter 1. Babalikan natin ang istorya ni Ruth mamaya. Anong mababasa natin sa 2 Peter chapter 1? Sabi dito sa verse 5, now for this very reason also, applying diligence. Okay? Applying diligence. So ibig sabihin, gamitan natin ng pagsisikap,
Diligence is pagsisikap. In your faith, supply moral excellence. Or kung kayo ay nagbabasa ng King James, anong sabi diyan? Add to your faith virtue. Idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang virtue, or sa Tagalog ay kagalingan. Excellence. So in short, it is one thing to have faith in God, isang bagay ang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, ibang bagay din naman ang maging magaling. Hindi magaling na smart or matalino sa school, kundi magaling na excellent. Ibig sabihin, morally excellent. Mahusay. Ibang bagay ang ikaw ay believer na. Tinanggap mo ang Panginoon, naging Kristiyano ka, nabaptize ka. So you're a believer of God. Ngayon, sabi ni Peter, idagdag mo sa iyong pagiging believer sa Diyos, idagdag mo ngayon ang pagiging morally excellent. Idagdag mo ang virtue. So let me say this sa mga ibabaptize na at sa mga nabaptize na. Sa mga nabaptize na, naidagdag nyo na ba sa inyong pananampalataya ang virtue? In other words, simula nung kayo ay naging Kristiyano, nag-improve ang inyong character. Naging mas mabait ba kayo? Naging mas masunuri na ba kayo? Naging mas temperate na kayo sa mga taong nakaka-offend sa inyo sa paligid? Naging mas matapang na ba kayo? Naging mas maibigin ba kayo? You see, na-improve ba ang inyong morals? Simula nung kayo ay naging Kristiyano. That's the point. Add to your faith virtue. Sa mga ibabaptize, ang ating pagpapabautismo ay pagpapahayag na tayo ay sumampalataya sa tagapagligtas. Tayo ay saved by grace. Ang ating buhay na makasalanan ay pinatawad at hinugasan na, at ngayon tayo makalakad sa panibagong daan ng buhay. So what's next? Manatili kang believer, lumakad ka sa pananampalataya, and then add to your faith. Idagdag mo sa iyong pananampalataya ang kagalingan. No wonder, kapag ikaw ay Kristiyano na at nalaman ng mga taong Kristiyano ka na, then ang expectation nila, hindi na mainit ang ulo mo. Mas mabait ka, masunurin ka, magalang ka. Kaya minsan, sinasabi ng sanlibutan, Kristiyano ka na, bakit bastos ka pa rin? So, ibig sabihin, hindi mo pa na idadagdag sa iyong pananampalataya ang virtue. It doesn't mean hindi ka ligtas. You're saved. Because we are saved by grace. Not by our good character. But it means, kailangan mong i-work out na mag-improve ang iyong pag-uugali. Do you understand it? Naintindihan ninyo, mga young people? So you see? So napakahalaga ng bagay na ito. Add to your faith. And then there's the word diligence. Samahan ng pagsisikap. Ang pag-i-improve ng ating buhay Kristiyano, it takes effort. Ang pagdadagdag sa pananampalataya ng kagalingan, it takes effort. Kung ikaw ay magagalitin, then medyo kailangan ng effort para magpigil ng galit. Kung ikaw ay madaling magmura kapag may naririnig ka ng mga masasakit na salita, madali kang magmura, then it takes discipline, diligence, para magpigil. Diba? So, giving all diligence. Kailangan bigyan natin ng sikap. Sa mga kasama nyo sa church, especially mga magulang nyo at mga adult sa church, hindi nila, of course, kaya nilang pagtiisan ang mga weakness ng mga bago. At yan ay itinuturo naman sa Bible.
But it does not mean na hindi natin dapat i-improve. Because ang mga tao sa church, they will not judge you. Uy, pabaptize tapos di pa naman nagbago ugali. No, wala kayong maririnig na ganyan sa mga kapatiran. Pwede pa sa magulang nyo. Judger kasi ang mga magulang. Pwede pa yan sa mga magulang o kaminsan kapatid. Oh, nabaptize ka na ha? Dapat ganito ka na, dapat ganyan. Ang taas agad na expectation, di ba? Hindi nila alam, nag-struggle ka pa. That's understandable. Pero gusto kong malaman nyo na hindi naaapektuhan ang inyong kaligtasan. Hanggat kayo ay sumasampalataya at nagpapaubaya sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos at willing matuto. It does not affect your salvation. But you will need to work it out. Siguro magandang idagdag dyan ang Philippians 2, work out your own salvation with fear and trembling. Ibig sabihin na i-work out ang kaligtasan ay i-demonstrate natin na tayo iligtas na by learning and growing sa knowledge at sa wisdom sa Word of God at developing ng ating character as believers. Diyan natin may papakita na tayo ay ligtas na nga. So in the end, people will see kung paano na-transform ang iyong buhay mula nang ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Tanda natin ang transformation ng buhay, ang pagtanggap kay Kristo ay initial experience lang yan ng transformation. Kailangan yan i-back up at suportahan ng pagkatuto sa salita ng Diyos. So, dagdagan ninyo ang inyong pagbabasa, pananalangin, dagdagan ninyo ang inyong panahon sa Panginoon kapag kayo nag-iisa. Alagaan nyo ang inyong buhay sa fellowship so that you will grow. At ang kaligtasan na inyong natanggap ay mag-manifest ng lubos sa inyong buhay. Okay? Ngayon, as I said, hindi madali ang mag-acquire ng virtues. Kailangan natin ng diligence. Kung babasahin pa natin ang kabuuan ng 2 Peter, marami doon. I think 8 yung binanggit doon. Add to your faith virtue, and to your virtue knowledge, and to your knowledge temperance, and to your temperance ay patience, etc. hanggang sa pag-ibig. And we can say na ang mga binanggit ni Peter sa 2 Peter 1 ay virtues, good things, noble character, na dapat nating ma-acquire, ma-develop over time because when you prioritize virtues, it will eventually eliminate vices. Pag nag-focus kayo sa pag-develop ng good virtues sa inyong buhay, mapapansin ninyo, unti-unti nang ma-eliminate ang mga vices. Sapagkat hindi pwedeng mag-dwell yung dalawang bagay na yon sa buhay mo. Hindi pwedeng mag-dwell na magkasama yung dalawang set na yon. Anumang virtue na iyong ma-develop, meron itong inaalis na vice. Anumang virtue na hindi mo natututunan, ito ay mayroong kapalit na vice na nagpiprevail sa buhay mo. That's how it is. Okay? Kaya, you focus on those good things na itinuturo ng Biblia para mag-develop ng inyong character. Now, going back kay Ruth, anong oras na ba tayo? Baka ako ay nalilibang. Hindi ko alam kung anong oras ako nag-start tuloy. Anong oras ako nag-start? Brother Gerard? 4:45? 4:45. So, nakaisang oras na ako. Ang bilis ah. Okay, so, going back to Ruth. Naikwento ko na sa inyo ang background ni Ruth. Siya ay hinangaan at siya ay hindi nagdesisyon para lang ayon sa kanyang mga kagustuhan o sa kanyang mga preferences bilang isang young woman. Sa halip ay nagpaubaya siya nagpasakop siya sa kanyang biyenan at sa Diyos ng kanyang biyenan because si Naomi ay believer sa Diyos at si Ruth ay naging believer na rin sa Diyos.
At hindi niya pinilit ang kanyang mga karapatan, sabihin natin karapatan or opportunities na nasa kanyang harapan bilang young woman. Pwede pa siyang mag-asawa sa labas, pumili ng lalaking gusto niya, yung pinakagwapo sa bloke, pinakamayaman sa bloke. So marami siyang opportunities. Instead, pinagpasakop niya ang kanyang sarili sa kanyang biyenan at sa mga plano ng Diyos na bagamat hindi pa niya lubos na nakikita, pero nagtiwala siya na ang Diyos ng kanyang biyenan, ang Panginoon, ay may magandang plano sa kanyang buhay. Pinalagpas niya yung mga opportunities na yon at sinunod niya ang mga instructions ng kanyang biyenan na makakabuti sa kanya at sa kanilang pamilya. At ito'y hinangaan ng mga tao. I would say na isa ito sa malaking bagay na nawawala sa ating panahon. Sapagkat ang mga kabataan sa ating panahon ay na-educate at para bang ang education ay nagiging para bang pakpak nila, so to speak. Di ba? I think ginagamit din niyang metaphor sa school na kung ikaw ay hindi edukado, para kang ibon na walang pakpak. It is your wings para sa freedom, para sa kalayaan. Unfortunately, may mga bagay na nawawala because of this concept. At yun ay ang pagpapasakop sa authority ng magulang. Na kapag tayo edukado na, akala natin wala nang pakialam ang magulang sa atin. Na kapag tayo may pera na, akala natin hindi na tayo dapat kinokontrol ng magulang kung ano yung ating bibilhin at hindi bibilhin. Na kapag tayo ang provider sa bahay, iniisip natin na ang mga magulang ay makikinig na lang sa atin, tayo na ang masusunod kasi tayo ang nagdadala ng pera sa loob ng bahay. Marami ring virtues na nawawala because of this concept or ideology sa kabataan. And that's the reason pumapasok tayo sa mga maling relasyon, hindi tayo nakikinig sa magulang, ang ating pinakikinggan ay barkada. When it comes to relationship, anong pakialam ng magulang ko sa aking relationship? Pero pagdating sa barkada, humihingi tayo ng payo. Ano bang pwede kong gawin? At sasagutin ko ba ito? O liligawan ko ba ito? You see, we are listening to our peers instead to our parents. At yan ay isang malaking error ng kabataan. There was a man sa Bible na binigyan ng payo ng mga elders. Hindi niya pinakinggan at siya'y humingi ng advice sa mga peers. Mga kaibigan niya, kaidaran niya, kabarkada niya, mga kalaro niya. At nung siya ay naging hari na, yun ang ginawa niyang mga advisors. Yung kasama niya sa laro, later on, nung sila nagbinata na, yun ang ginawa niyang mga advisors. Yung mga advisor ng kanyang tatay na namatay, na hari, ay inalis niya at pinalitan niya ng young advisors. Ano ang nangyari kay King Jeroboam? Nahati ang kingdom. Sapagkat yung wisdom ng mga advisors ng kanyang tatay na si King Solomon, binaliwala niya at ang advice ng kanyang peers, ang kanyang pinakinggan, hindi nagtagal, nahati ang kaharian. Yung 12 tribes, 10 ay nawala. At ang natira sa kanya ay ang Kingdom of Judah. Ang tribe ni Judah, nakasama si Benjamin ang kasama. Nakita ninyo kung paanong ang pagkuha ng maling advice ay sumisira ng ating future. And that's because kung minsan tayo mga kabataan, we feel entitled na sa mga privileges and opportunities dahil sa mga bagay na na-acquire natin. I pray na isang lesson na matanggap natin mga kabataan ay huwag nating babaliwalain ang advice ng mga magulang. Even if we think na ang kanilang advice ay outdated or para bang sila ay lost generation na
tayo ay new generation. Huwag nating kalimutan ang kanilang mga advice. Hindi man natin laging susundin ang lahat because of course God will guide us also. Especially kung ang mga magulang natin ay unbeliever at tayo ay meron ng Word of God na natutunan, we do not ignore, but we take into consideration. Take those advice into consideration. Pray about those things and then make the right decision. Huwag natin kalimutan na mayroong generation ng mga taong nagpagal para tayo ay lumaki, para tayo mabuhay, at para tayo makaabot sa ating kalagayan ngayon as young people and later on adults. Nagsakripisyo sila, nagtiyaga sila, nagpuyat sila para sa iyo, upang tayo sa ating paglaki, hindi tayo maging problema nila, kundi maging reward. Alam niyo ba na dapat ang mga anak ay reward para sa mga magulang, sa mga paghihirap ng mga magulang? You can read that in Psalm 127. Psalm 128, children are God's rewards. See? Nakapag tayo ay malalaki na, nakakapagtrabaho na at kumikita na, di natin ini-ignore ang ating mga magulang na nagpagal sa atin. And we give back na may kagalakan at may kasiyahan tumutulong sa ating mga magulang. Maswerte tayo kung ating mga magulang ay hindi nangangailangan ng tulong. Lahat ng pera na ating kikitain ay sa atin lang. But for most of us, ay hindi ganoon ang sitwasyon. For most of us, ang ating mga magulang ay meron ding pag-asa na kapag kayo ay marunong ng magtrabaho at kumikita na, ay makakatulong kayo sa kanila sa panahon ng kanilang katandaan. So wag natin yang kakalimutan. These are virtues na dapat manatili. At lalong-lalo na sa pagpasok sa mga relasyon. Lalong-lalo na sa pagpasok sa relasyon ng mga binata at dalaga, huwag nating i-ignore ang advice ng mga magulang. Nating i-ignore ang wisdom ng mga nauna sa atin. Let's consider them wisely. It doesn't mean na tayo ay kinukulong, na tayo ay nililimitahan, na tayo ay hinihigpitan. Ang intensyon ng mga magulang ay hindi para kontrolin ang ating buhay. Unfortunately, may mga magulang na ganon, pero ang ating mga magulang sa church ay hindi ganon. Kapag sila nag-advise, it means gusto nila ang ating maging pagpapasya ay yun ang tamang-tama para sa atin. Na hindi natin pagsisisihan, na pati sila ay masaya kapag tayo ay nagpasyang pumasok sa mga relasyon. Therefore, unawain natin kailan ang panahon na tayo ay pumapasok sa relasyon. So let me say this sa mga teenagers natin. I'm sure meron kayong mga hinahangaan, meron kayong crush, meron kayong mga anong tawag natin diyan, puppy loves. Pero pwede bang sarilinin niyo muna yan? O gusto niyo pang umawit muna dito? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There is a right time para pumasok sa relasyon. I would say na sa mga unang panahon, it is okay na ang mga 16, 17, 18 years old ay pumasok na sa relasyon at magpamilya na. Pero sa ating panahon, there is no need. Sa mga lumang panahon, there's a reason na yan ay nangyayari. I mean, ang lolo ko, ang lolo't lola ko, nag-asawa sila. Ang lolo ko ay 17, ang lola ko ay 14. And maybe ang inyong mga lolo't lola ay ganun din sa panahon nila. Pero may dahilan yun. Sa ating panahon, there's no reason para mag-rush tayong pumasok sa relasyon.
At the age of 13, 14, 15, 17, 18, no, there's no reason. Yan ay panahon para kayo mag-aral, para mag-acquire, mag-develop ng inyong personalities, and you have your parents to support you sa mga years na yan para kayo ay pag-aralin at tulungan kayong mag-establish ng inyong buhay. Don't rush it. Huwag niyong i-insist na in love na kasi ako, ma. Ay, mahal na mahal ko to. Mamamatay ako kapag hindi ko siya napangasawa. No. That's nonsense. Yan ay bunga lang yan ng panunood ng mga K-drama. Puro kasi tayo K-drama eh. But there comes a time. Darating din ang tamang panahon. And when it happens, you will have the support of your parents. Maybe sa iba ay mas younger, sa iba ay mas later. But you will have the support of your parents. And when that time comes, and you have the support of your parents, then that's the right time. Para yan ay pasukin ninyo. You are capable, you have the support of your parents, you are spiritually mature, you are emotionally ready. Hindi naman natin kailangan maging ready lahat. But there are things in life na kailangan maihanda natin. Or just enough para pumasok sa relasyon. And when the time comes, you have the blessing. And it will be successful. Pero kapag magulang nyo pa ang nagsasabi, hindi pa ready anak ko. Pa ready anak ko, medyo isip bata pa to eh. Pero pag magulang nyo na nagsasabi, anak, mag-asawa ka na. Ayan, panahon na yan. Diba? Dahil nakikita ng magulang kung nasaan ang ating kakayanan. And when you have the parents to support para kayo ay mag-build na ng family, then napakaganda. And some of us ay malayo sa inyong mga magulang, so you take your advice from other people na mga mas maedad sa inyo. You take their advice. Don't rush into relationship dahil gusto lang natin. Dahil tumitibok or kumakabog ng ating mga puso. Go into relationship because you know it is the right time. Hindi niyo yan pagsisisihan, hindi niyo pagsisisihan ng inyong mga magulang. Everybody happy. Diba? Pati pastor niyo, masaya. Pero pag wala sa panahon, pati si pastor, nagagalit sa pulpito. I hope hindi naman tayo darating sa ganung panahon, no? Na kailangan kong magsalita sa pulpito dahil sa, ay, nako, si Solomon. Sample lang naman. O, si Chris. Aga-aga, boyfriend, girlfriend. No, hindi naman tayo darating siguro sa ganung mga kalagayan. That's why, dinadaan natin sa pagtuturo so that we can all learn together na wala tayong ina-address na mga issues sa isa't isa. It happens. Now, of course, si Ruth ay convert sa faith. But it does not follow na ganap ako ng gusto sa labas tapos i-convert ko na lang. Sometimes it happens, but that is not always the case. No? Naniniwala ko na ang nararapat para sa inyo ay kasama ninyo sa church. Until you find that person, then you're not in the right time para pumasok sa relasyon. Hindi mo pwedeng pilitin. Panginoon, yung yatang aking kabiyak, hindi pa believer. Pero kaopisina ko. Imbitahan ko sa church. No, that's not the right way. It's already in the church. Kasama niyo yan sa paglilingkod sa Panginoon. At kung hindi pa man sila lumilitaw at hindi nyo pa nakikita, then you just wait. Hintayin niyo ang Panginoon. You don't force things na mangyari para lamang sa ating mga damdamin. God's way will always be the right way. Okay. So take this example. Si Ruth, she made a big sacrifice. It was not
conventional even sa panahon nila. It's not the norm. Pero she made the sacrifice. Because nakita niya kalagayan ni Naomi. Pag iniwan niya si Naomi, wala nang mag-aalaga kay Naomi. At ngayon, hindi lang opportunity, hindi lang matulungan si Naomi sa daily needs, there is also an opportunity para matulungan si Naomi na maibangon ang pangalan ng kanyang asawang namatay at maibalik ang mga naibentang, naisanla na properties ng kanilang pamilya. So, si Ruth, she had the courage. She had temperance. Naging mapagpigil siya. Hindi siya nag-flirt around sa mga binata sa Bethlehem. Ano pa? She had prudence. She made the right decision. So andun yung mga virtues sa kanya. And when she made the sacrifice, hindi to conventional, hindi to karaniwang ginagawa. And that is why si Boaz, na isang, sabihin natin, hindi na siya binata. Binata siya, pero hindi siya young people. Siya ay sabihin natin, maybe in his 40s. No? So may edad na si Boaz. So hindi siya nag-take advantage kay Ruth, pero humanga siyang lalo kay Ruth nang inoffer ni Ruth ang kanyang sarili for the sake of Naomi and the family. Inoffer niya ang kanyang sarili at lumapit siya sa isang kinsman redeemer at si Boaz ay namangha. This is a different woman. Hindi siya nagpapadala sa kanyang mga damdamin. Hindi siya gaya-gaya sa mga peer pressure sa kanyang paligid. She makes decisions na nakakabuti in the long run. Kaya lalong humanga ngayon si Boaz sa kanya. At sabi ni Boaz, I will help you. Pero to be honest, sabi niya, merong mas malapit na kamag-anak. And that's why I'm not offering myself. Hindi siya nag-take advantage kasi meron pang mas malapit na kamag-anak na ang karapatan para tumubos at asawahin si Ruth ay nasa kanya pa. Mas malapit siya. So kinausap niya yung lalaki and then it turns out na meron ng commitment yung lalaki at hindi na niya kayang ibangon ang pangalan ni Elimelech sa pamagitan ng pag-aasawa kay Ruth. Sabi niya, hindi ko na kaya. Meron na akong obligasyon. So you take the right of redemption. So si Boaz naman, tuwan-tuwa. At so nagkaroon ng agreement. And so eventually, inasawa niya si Ruth. A woman of excellence. Hindi ba napakagandang istorya? Hindi man romantic sa pasimula. Sapagkat, walang kilig. Tapos na ang kilig ni Boaz, nalagpasan na niya yun. Si Ruth, hindi nag-prevail ang kilig sa kanya. Ang nag-prevail sa kanya ay sense of responsibility. Walang romance sa pasimula, but later on, nag-grow ang pag-ibig sa isa't isa. And they had a good family. At alam ba ninyo, ang idea natin ng pag-ibig na laging romantic, it's a modern idea. It is a modern invention. It is a modern concept. Na kapag nakita mo yung tao, kumakabog ang dibdib mo, siya na. Yung pala magnanakaw. Kaya kumakabog ang dibdib mo kasi magnanakaw. Diba? No, it's a modern invention. Kapag nakarinig ka ng love song and then biglang nadapa yung binata sa harap mo, siya na. No. Ang relasyon sa Biblia is built on responsibilities and it is established by virtues. Romance grows inside the relationship. It grows inside. Kapag mag-asawa na sila, doon nag-grow yung kanilang kilig sa isa't isa, nakikilala nilang isa't isa, na minamahal nilang lalong isa't isa, and they grow old together. Kaya, balik tayo sa virtue. Unahin natin ang virtues. Then, your future is secure by God's help.
Okay? So I hope na sa hapon na ito, I have said enough para ma-entertain kayo, ma-educate kayo, at makapag-impart ng good advice for your future. Thank you so much for your time. And tumayo tayong lahat para mag-offer ng prayer sa Panginoon. Bago ko ibalik sa ating MC,